May tattoo ka ba o iniisip mong magpalagay? Bago mo gawin ito, may isang bagay kang kailangang malaman. Maraming simbahan ang nagsasabing ang tattoo ay kasalanan. Pero totoo ba ito? Ang sagot ay maaaring hindi mo inaasahan. Ang Biblia ba talaga ay may malinaw na kautusan laban dito? O baka naman ing nauunawaan ang sinasabi ng salita ng Diyos? Huwag kang magkamali. Ang desisyong ito ay may espiritual na epekto sa iyong buhay. Sa Levitico 19:28, malinaw ang utos. Huwag kayong gagawa ng anumang marka sa inyong katawan. Ako ang Panginoon. Pero ito ba ay isang utos para sa lahat ng panahon o may partikular na dahilan kung bakit ito ipinagbabawal noon? At paano naman ang mga Kristiyanong may tattoo ng krus, talata mula sa Biblia o iba pang simbolo ng pananampalataya? Ang tanong ay hindi lang kung pwede ito, kundi kung ito ba ay agbibigay luwalhati sa Diyos o naglalayo sa iyo sa kanyang kalooban. At may isa pang bagay na dapat mong malaman. Ang tattoo ay hindi lamang isang marka sa balat. May mga espiritual na koneksyon ito na maaaring hindi mo pa nauunawaan. Sa Biblia, maraming beses na ginamit ang mga marka sa katawan bilang tanda ng idolatriya at okultismo. May ilang tattoo na maaaring magdala ng espiritual na impluensya sa iyong buhay nang hindi mo namamalayan. Kaya bago ka magpatattoo, tanungin mo ang sarili mo, ang tattoo na ito ba ay magdadala sa akin ng biyaya o maaaring maging hadlang sa aking pananampalataya? Sa video na ito, tatalakayin natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa tattoo, ano ang tunay na espiritual na kahulugan nito, at kung dapat ba itong iwasan ng isang Kristiyano. Ang sagot ay maaaring baguhin ang iyong pananaw at tulungan kang gumawa ng tamang desisyon ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag mong iskip ang video na ito dahil sa dulo malalaman mo kung ang tattoo ba ay isang simpleng pagpipilian o isang desisyong may epekto sa iyong buhay espiritual. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman ang iyong opinyon. Sa tingin mo, kasalanan ba ang tattoo o ito ay isang paraan lamang ng pagpapahayag ng sarili? Ilagay ang iyong sagot sa mga komento sa ibaba at kung gusto mong malaman ang sagot ng Biblia nang walang dagdag o bawas, siguraduhin mong manatil hanggang dulo ng video na ito dahil ang sagot ay maaaring magulat ka. Sa maraming pagkakataon, nagagamit ang talata mula sa Levitico 19:28 upang sabihin na ang tattoo ay kasalanan. Nakasaad doon, huwag kayong gagawa ng anumang sugat para sa inyong sarili para sa mga patay o gagawa ng anumang marka sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. Ngunit mahalagang unawain ang konteksto nito. Sa panahon ng Lumang Tipan, ang mga bansang nakapaligid sa Israel ay gumagawa ng mga hiwa at marka sa katawan bilang bahagi ng pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ito ay isang kaugalian ng mga hentil, isang gawain na kaugnay ng idolatriya at hindi ng simpleng pagpapaganda. Kaya't ang tanong ay hindi lamang kung ang tattoo mismo ay kasalanan, kundi kung ito ba ay isang gawain na nagpaparangal sa Diyos o naglalayo sa atin sa Kanya. Sa panahon natin ngayon, iba't iba ang dahilan kung bakit nagpapalagay ng tattoo ang isang tao. May ilan na ginagawa ito bilang simbolo ng pananampalataya, habang ang iba naman ay para ipakita ang kanilang identidad. Ngunit anuman ang dahilan, ang tanong ay dapat palaging ito. Ito ba ay nagbibigay luwalhati kay Hesukristo o lumalayo ako sa kanyang kalooban? Sa ganitong paraan natin tunay na mauunawaan ang nais ng Diyos para sa ating buhay. Ang ating katawan ay hindi lang basta katawan. Ito ay tinatawag na templo ng Espiritu Santo ayon sa 1 Corintios 6:19-20. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi kayo sa inyong sarili. Kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Napakahalaga ng paalalang ito. Hindi lang ito tungkol sa tattoo kundi tungkol sa lahat ng ating ginagawa sa ating katawan, kung paano tayo kumakain, paano tayo nag-aalaga sa ating sarili, paano tayo nabubuhay araw-araw. Ang tattoo ba na ating ipapalagay ay sumasalamin sa pagiging templo ng Diyos o ito ay isang desisyon na dala ng ating pansariling kagustuhan lamang? Ang tunay na tanong ay hindi kung maaari ba tayong magpatattoo, kundi kung ito ba ay isang desisyon na nagpaparangal sa Diyos o hindi. Kaya sa bawat hakbang, kailangan nating pag-isipan, gagawin ko ba ito dahil ito ay nagpapakita ng aking pananampalataya o ginagawa ko lang ito para sumunod sa uso? Mahalagang magdasal, humingi ng gabay mula sa Diyos, at alamin ang kanyang kalooban bago gumawa ng anumang desisyon na may epekto sa ating buhay espiritual. Ngunit may isa pang mahalagang prinsipyo sa 1 Corinto 10:23. Ang lahat ng mga bagay ay matuwid para sa akin, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay nakatutulong. Dito,
Binibigyang diin na bagamat may mga bagay na maaaring hindi direkta namang ipinagbabawal ng kasulatan, hindi ibig sabihin na ito ay automatikong tama o kapakipakinabang sa ating buhay pananampalataya. Halimbawa, may mga bagay na maaaring hindi naman kasalanan, pero kung ito'y nagiging sanhi ng pagkatisod ng iba, maaaring hindi ito ang tamang desisyon. Kung ang ating tattoo ay maaaring magdulot ng iskandalo sa ibang Kristiyano o magbigay ng maling mensahe sa iba, dapat tayong mag-isip ng mas malalim bago ito gawin. Ang ating layunin bilang mga mananampalataya ay hindi lang gawin ang gusto natin, kundi tiyaking ang ating mga desisyon ay nakakatulong sa ating espiritual na paglago at sa paglago ng iba. Ang pagiging malaya sa ilalim ng biyaya ng Diyos ay hindi lisensya upang gawin ang anumang nais natin. Ang tanong ay hindi lamang, ano ang pwede kong gawin, kundi ano ang makakabuti sa aking kaluluwa. Kaya sa usapin ng tattoo, mahalagang suriin hindi lang ang ating motibo, kundi kung ito ba ay tunay na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Hindi rin natin maaaring balewalain ang spiritual na aspeto ng bagay na ito. Sa panahon ng Biblia, ang mga marka sa katawan ay kadalasang konektado sa idolatriya at mga ritual ng mga pagano. Ito ang dahilan kung bakit mahigpit itong ipinagbawal sa lumang tipan. Ngayon, bagamat maraming tao ang nagpapalagay ng tattoo ng walang kaugnayan sa idolatriya, hindi natin maaaring ipagwalang bahala na may ilang simbolo na may spiritual na kahulugan. May mga tattoo na maaaring tila inosente, ngunit may malalim na koneksyon sa spiritual na mundo. Ang tanong ay, ito ba ay may dalang pagpapala o maaaring magbukas ng pintuan sa negatibong espiritual na impluensya? Ang isang tattoo ng krus o isang talata mula sa Biblia ay maaaring maging isang matib ay napatutuo ng pananampalataya. Ngunit ang isang tattoo na may madilim na kahulugan ay maaaring magdala ng ibang espiritual na epekto. Kaya bago magdesisyon, tanungin ang sarili, ang tattoo na ito ba ay isang pagpapatibay ng aking pananampalataya o isang bagay na maaaring maging hadlang sa aking relasyon sa Diyos? Sa huli, ang tunay na usapin ay hindi tinta sa balat kundi ang kalagayan ng puso. Ang tattoo mismo ay hindi nagpapasya kung sino ang tunay na Kristiyano at sino ang hindi. Ang mas mahalaga ay ang intensyon sa likod ng desisyon at ang epekto nito sa ating pananampalataya. Ang Biblia ay hindi isang aklat ng mga simpleng batas na sinusunod ng walang pag-iisip, kundi isang gabay na nagtuturo kung paano tayo dapat mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang isang tattoo ay maaaring isang simpleng dekorasyon para sa ilan, ngunit para sa iba, ito ay isang pagpapahayag ng kanilang espiritualidad. Sa bawat desisyon kailangang itanong, ito ba ay nagpapakita ng aking pagsunod sa Diyos? O ito ay isang bagay na ginagawa ko para lamang sa sarili kong layunin? Walang malinaw na pagbabawal sa bagong tipan tungkol sa tattoo, ngunit ang malinaw ay ito, anumang gawin natin, dapat itong magbigay luwal, hati kay Kristo. Kaya't bago magdesisyon, magdasal, magnilay, at hanapin ang kalooban ng Diyos. Hindi lang ito tungkol sa panlabas na anyo, kundi sa kung paano natin pinararangalan ang ating Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Noong panahon ng Biblia, ang mga marka sa katawan ay madalas na ginagamit bilang bahagi ng mga ritual ng mga paganong relihiyon. Sa maraming kultura, ang tattoo ay hindi lamang isang dekorasyon sa katawan, kundi isang paraan ng pagpapakita ng debosyon sa mga Diyos-Diyosan at iba pang espiritual na paniniwala. Sa konteksto ng lumang tipan, ang mga Israelita ay binigyan ng malinaw na babala laban sa pagsunod sa ganitong uri ng mga kaugalian. Huwag kayong gagawa ng anumang sugat para sa inyong sarili para sa mga patay o gagawa ng anumang marka sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. Levitico 19:28. Bagamat maraming tao ngayon ang hindi na iniisip ang kanilang tattoo bilang isang espiritual na bagay, mahalaga pa rin na maunawaan kung ano ang kahulugan ng simbolo o disenyo na inilalagay sa katawan. Ito ba ay nagpapahayag ng pananampalataya kay Hesukristo? O ito ba ay may koneksyon sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos? Sa ating panahon ngayon, maraming tao ang nagpapalagay ng tattoo para sa iba't ibang dahilan, bilang sining, alaala, o pagpapahayag ng sarili. Ngunit hindi maikakailan na may mga tattoo na may espiritual na kahulugan na maaring makaapekto sa buhay ng isang tao. Ang ilan ay may simbolismo ng okultismo, rebelyon, o mga paniniwalang taliwas sa aral ng Biblia. Halimbawa, kung ang isang tao ay may tattoo ng isang simbolo ng kasamaan o idolatriya, maaari ba itong magkaroon ng espiritual na epekto sa kanyang buhay? Sa Efeso 12, ipinaalala sa atin na, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa makalangit na dako. Hindi natin nakikita ang espiritual na mundo,
ngunit ito ay totoo at may epekto sa ating buhay. Kaya't hindi dapat balewalain ang posibilidad na ang isang tattoo ay maaaring magbukas ng pintuan sa negatibong espiritual na impluensya. Ngunit paano naman kung ang tattoo ay isang simbolo ng pananampalataya? May mga tao na naglalagay ng krus, talata mula sa Biblia, o iba pang relihiyosong simbolo bilang pagpapahayag ng kanilang paniniwala. Walang malinaw na utos sa bagong tipan na nagsasabing ito ay masama. Ngunit dapat pa rin nating pag-isipan, ang tattoo bang ito ay talagang nagpaparangal kay Hesukristo o ito ay ginagawa lamang bilang isang aksesorya? Maraming tao ang naglalagay ng tattoo ng isang talata sa Biblia. Ngunit sa lang pamumuhay, hindi naman nila ito isinasabuhay. Mas mahalaga ang pagiging tunay na tagasunod ni Kristo kaysa sa panlabas na anyo. Hindi tayo tinatawag na ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng tinta sa ating balat, kundi sa pamamagitan ng ating pag-uugali, pagmamahal sa kapwa, at pagsunod sa salita ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay hindi nasusukat sa kung may tattoo siya o wala, kundi sa kung paano siya nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Isa pang mahalagang tanong, ang tattoo ba ay isang bagay na ipagmamapuri natin sa harap ng Panginoon? Sa 1 Corinto 10:31, malinaw na sinasabi, "Kaya't kung kayo ay kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos." Ibig sabihin, kahit sa anong desisyon natin sa buhay, kasama na ang pagpapalagay ng tattoo, kailangang tiyakin natin na ito ay nagpaparangal sa Diyos at hindi isang bagay na naglalayo sa atin sa Kanya. Kung ang tattoo ay magiging hadlang para sa ating pananampalataya o para sa pananampalataya ng iba, mas mabuting pag-isipan itong mabuti. Ang ating katawan ay isang regalo mula sa Diyos at bawat desisyong ginagawa natin tungkol dito ay may espiritual na epekto. Sa pagtatapos ng bahaging ito, nais kong iwan ang isang mahalagang tanong. Ano ang tunay na intensyon ng puso sa likod ng pagpapalagay ng tattoo? Sa maraming pagkakataon, hindi ang tattoo mismo ang issue, kundi ang kalagayan ng ating puso sa paggawa ng desisyon. Kung ito ay ginagawa lamang para sumabay sa uso, para sa sariling kaluwalhatian, o para sa dahilan na hindi akma sa pananampalataya, dapat tayong huminto at pag-isipan ito ng mas malalim. Ngunit kung ito ay ginagawa bilang isang malinis at taimtim na pagpapahayag ng pananampalataya at ito ay hindi nagiging sanhi ng pagkatisod sa iba, ito ay isang bagay na kailangang ipagdasal at pagnilayan ng lubusan. Sa huli, hindi ang tinta sa ating balat ang nagliligtas sa atin, kundi ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Maraming Kristiyano ang nagtatanong, dapat ba akong magpatattoo bilang isang mananampalataya? Sa totoo lang, walang malinaw na pagbabawal sa bagong tipan tungkol sa tattoo, ngunit malinaw na tinuturo ng Biblia na dapat nating iayon ang ating mga desisyon sa layunin ng Diyos para sa ating buhay. Ang ating katawan ay hindi basta pag-aari natin, kundi templo ng Espiritu Santo ayon sa 1 Corinto 1:19-20. Ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos. Hindi kayo sa inyong sarili. Kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Kung gayon, bago gumawa ng desisyon, dapat nating tanungin ang ating sarili, ito ba ay nagpaparangal sa Diyos? Dahil dito, hindi sapat na sabihin na ang tattoo ay hindi kasalanan. Dapat din nating pag-isipan kung ito ba ay nakatutulong sa ating espiritual na buhay o ito ba ay isang bagay na maaaring magdala ng hadlang. Isa sa mga pinakamalalim na prinsipyo sa Biblia ay ang prinsipyo ng pananagutan sa ating kapwa. Sa 1 Corinto 10:23, ipinapaalala sa atin na ang lahat ng mga bagay ay matuwid para sa akin, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay nakatutulong. Bagamat maaaring walang masama sa tattoo mismo, maaaring ito ay maging sanhi ng iskandalo sa ibang mga Kristiyano. Halimbawa, kung ang isang mananampalataya ay may tattoo na maaaring makaapekto sa pananampalataya ng iba, lalo na kung ang tattoo na iyon ay may kahulugan na hindi naaayon sa salita ng Diyos, ito ba ay magiging mabuting halimbawa sa iba? Si Jesus mismo ang nagturo sa atin na huwag maging sanhi ng pagkatisod ng iba. Ngunit ang sino mang maglagay ng hadlang sa daan ng isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, mas mabuti pa sa kanya na bitinan siya ng isang gilingang bato sa kanyang leeg at itapon sa kailaliman ng dagat. Mateo 18:6. Malinaw dito na ang ating desisyon ay hindi lang tungkol sa ating sarili, kundi paano ito nakakaapekto sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Isa pang mahalagang tanong, bakit ko gustong magpatattoo? Dapat nating suriin ang ating motibo. Ito ba ay para sa pansariling kasiyahan, para sa atensyon ng iba, o upang ipakita ang ating pananampalataya? Ang ating layunin bilang mga Kristiyano ay ipamuhay ang salita ng Diyos,
Hindi lamang ipakita ito sa ating balat, may mga tao na naglalagay ng tattoo ng isang talata sa Biblia, ngunit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, hindi naman nila ito isinasabuhay. Mas mahalaga ang pagiging tapat kay Kristo kaysa sa panlabas na pagpapakita ng pananampalataya. Hindi tayo inililigtas ng tattoo, kundi ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesucristo. Sa Efeso 2:8-9, nakasaad, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi mula sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sino man ang makapagmapuri. Kaya't bago magdesisyon, tanungin ang sarili kung ito ba ay tunay na nagbibigay papuri sa Diyos o ito ay isang bagay na ginagawa lamang para sa pansariling layunin. Ngunit paano kung ang tattoo ay may mabuting intensyon tulad ng isang talata sa Biblia o simbolo ng pananampalataya? Walang masama sa pagpapahayag ng pananampalataya, ngunit ang mas mahalaga ay kung paano natin isinasabuhay ang ating pananampalataya sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Mas mainam na kilalanin ang ating sarili. Ito ba ay magpapalapit sa akin sa Diyos o ito ba ay isang bagay na maaaring maging hadlang sa aking espiritual na paglago? Kung ang sagot ay may pag-aalinlangan, mas mabuting manalangin at humingi ng gabay sa Diyos bago magdesisyon. Sa Santiago 1:5 sinasabi, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ipagkakaloob sa Kanya. Hindi natin kailangang madaliin ang desisyon. Mas mabuti ang maghintay sa malinaw na tugon ng Diyos kaysa magsisi sa bandang huli. Sa huli, walang batas sa bagong tipan na tahasang nagbabawal sa tattoo. Ngunit ang tunay na usapin ay hindi tinta sa balat, kundi ang kalagayan ng puso ng isang mananampalataya. Kung ang isang tattoo ay nagdudulot ng panghihinayang, pagkatiwalag sa Diyos, o nagiging sanhi ng iskandalo, maaaring ito ay hindi tamang desisyon. Ngunit kung ito ay isang personal na pagpapahayag ng pananampalataya na ginagawa ng may malinis na intensyon at hindi nagiging hadlang sa espiritual na buhay ng iba, ito ay isang bagay na kailangang ipagdasal at pagnilayan ng malalim. Sa bawat desisyon, dapat laging itanong, ito ba ay para sa aking sariling kaluwalhatian o ito ba ay isang bagay na magbibigay luwalhati kay Kristo? Dahil sa huli, hindi tayo huhusgahan ng Diyos sa kung ano ang nasa ating balat, kundi sa kung ano ang nasa ating puso. Sa huli, hindi ang tinta sa ating balat ang nagtatakda ng ating kaligtasan, kundi ang kalagayan ng ating puso sa harap ng Diyos. Napakaraming tao ang nag-aalala kung ang tattoo ay kasalanan o hindi. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay ito, nabubuhay ba ako ayon sa kalooban ng Diyos? Ang tunay na batayan ng pananampalataya ay hindi kung ano ang nakikita sa ating katawan, kundi kung paano tayo sumusunod kay Jesucristo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Walang malinaw na pagbabawal sa bagong tipan tungkol sa tattoo, ngunit malinaw na sinasabi ng Biblia na dapat nating ituon ang ating buhay sa pagbibigay luwalhati sa Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Kaya't ang pinakamagandang gawin ay hindi magdesisyon ng padalos-dalos, kundi magnilay, magdasal at suriin ang tunay na intensyon ng ating puso. Mahalagang maunawaan na hindi tayo inililigtas ng ating panlabas na anyo, kundi ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Kung ang isang Kristiyano ay may tattoo, hindi ito nangangahulugan na siya ay mas mababa ang pananampalataya kaysa sa isang wala. At kung ang isang Kristiyano naman ay piniling hindi magpatattoo, hindi ito nangangahulugan na siya ay mas banal. Ang mahalaga ay kung paano natin isinasabuhay ang ating pananampalataya, kung paano tayo nagmamahal sa Diyos, at kung paano natin minamahal ang ating kapwa. Sa Mateo 22:37-39, sinabi ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakadakilang utos. Ang pangalawa ay tulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa madaling salita, hindi ang tattoo ang tunay na isyu, kundi kung paano natin isinasabuhay ang ating pananampalataya sa Diyos at sa ating kapwa. Kung may alinlangan ng isang tao tungkol sa tattoo, ang pinakamatalinong hakbang ay humingi ng gabay sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng Kanyang salita. Ang Santiago 1:5 ay nagsasabing, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ipagkakaloob sa Kanya. Ibig sabihin walang masama sa pagdududa o pagtatanong, ngunit mahalagang hanapin natin ang sagot sa tamang lugar, sa Biblia at sa presensya ng Diyos. Kung ang isang tattoo ay magdudulot ng panghihinayang o magiging hadlang sa ating espiritual na buhay,
maaaring mas mainam na iwasan ito. Ngunit kung ito ay isang bagay na ginagawa ng may malinis na intensyon, walang maling motibo at hindi nagiging sanhi ng iskandalo sa pananampalataya ng iba, ito ay isang bagay na kailangang pag-isipan ng mas malalim. Ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa tinta sa ating balat, kundi sa tunay na relasyon natin sa Diyos. Ang tanong ay hindi lamang, maaari ba akong magpatattoo? Kundi ang desisyong ito ba ay nagpaparangal sa Diyos? Ang mundo ay puno ng mga opinyon at argumento. Ngunit sa dulo ng lahat, tanging ang Diyos ang may huling salita sa ating buhay. Kaya bago gumawa ng anumang hakbang, humingi ng kanyang gabay, pag-aralan ang kanyang salita, at tanungin ang sarili, ito ba ay magbibigay luwalhati kay Hesukristo? Kung ang sagot ay hindi sigurado, marahil mas mabuting huwag itong gawin. Dahil sa huli, ang pinakamahalaga ay ang ating relasyon sa Diyos, hindi ang ating panlabas na anyo. Ngayon na nalaman mo ang tunay na sinasabi ng Biblia tungkol sa tattoo, ano ang iyong palagay? Ang tattoo ba ay isang kasalanan o ito ay isang desisyon na dapat pag-isipan ng mas malalim sa harap ng Diyos? Sa dulo ng lahat, hindi ang tinta sa ating balat ang pinakamahalaga, kundi ang kalagayan ng ating puso sa harap ni Hesukristo. Tandaan, anuman ang gawin natin sa ating katawan, dapat itong magbigay luwalhati sa Diyos. Pero gusto kong marinig ang iyong opinyon. Sa tingin mo, dapat bang iwasan ng isang Kristiyano ang tattoo o wala itong masamang epekto sa ating pananampalataya? I-share ang iyong sagot sa mga komento sa ibab. Pag-usapan natin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo pang matuto tungkol sa mga kontrobersyal na tanong sa pananampalataya, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-on ang notification bell. At bago ka umalis, siguraduhin mong panoorin ang susunod na video na lalabas dito sa screen. May isa pang napakahalagang tanong tungkol sa pananampalataya na dapat mong malaman. Ako si Marco, at kita-kits tayo sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos.